Hot! Alden Richard natupad ang pangarap na mansyon kasama si Catherine Bernardo. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Sa pinakabagong balita tungkol sa tambalang Kat din, ang usap-usapan ngayon ay umano'y pagtupad ni Alden Richard sa kanyang pangarap na magkaroon ng isang mansyon kasama si Catherine Bernardo. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding kilig at kasiyahan sa kanilang mga tagahanga, lalo na't matapos ang kanilang matagumpay na tambalan sa pelikulang Hello Love Goodbye. Ang simula ng usap-usapan nagsimula ang mga espekulasyon nang maglabasan ng ilang mga larawan at video sa social media na nagpapakita kina Alden at Catherine na magkasama sa isang marangyang bahay. Sa isang Facebook post ibinahagi ng isang house tour kung saan makikitang magkasama ang dalawa sa isang malamansyon na tahanan. Dagdag pa rito, may mga ulat na si Alden ay dumalo sa bahay ni Catherine na lalong nagpaigting sa mga kanilang relasyon at sa posibilidad na sila ay nagsasama na sa isang bubong. Ang kanilang pagkakaibigan at pagsasama, matatanda ang nagsimula ang tambalan ni Alden at Catherine sa pelikulang Hello Love Goodbye na naging highest grossing film. Mula noon naging malapit na ang dalawa sa isa't isa. Gayon pa man ang kanilang mga kilos at mga larawan na lumalabas sa social media ay nagbibigay ng pag-asa sa kanilang mga tagahanga na maaaring may espesyal na pamamagitan sa kanilang kalikuran. Ang katotohanan sa likod ng balita, Alden Richard at Catherine Bernardo na ispatang magkasama nanonood ng pelikula. Bagamat maraming haka-haka ang lumabas, mahalagang tandaan na walang opisyal na kumpirmasyon mula kina Alden at Catherine tungkol sa pagkakaroon nila ng isang mansyon na magkasama. Ang mga larawan at video na kumakalat ay maaaring bahagi lamang ng isang proyekto o endorsement na kanilang pinagtutulungan. Sa isang artikulo ng PPH or Philippine Entertainment Portal, tinalakay ang journey ni Catherine mula sa groundbreaking ceremony ng kanyang dream home kasama si Daniel Padilla hanggang sa housewarming party kung saan dumalo si Alden Richard. Ito ay maaaring dulot ng kalituhan sa ilan, ngunit malinaw na ang bahay na pagmamayari ni Catherine at hindi nila Alden. Catherine Bernardo Alden Richard reunion movie shooting in August. Hindi maikakaila na ang balitang ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Maraming fans ang natawa at kinilig sa posibilidad na magkasama na sina Alden Richard at Catherine Bernardo sa iisang tahanan. Samantala may ilan namang nagdududa at mga naghihintay ng opisyal na pahayag mula sa dalawa bago maniwala sa mga balitang lumalabas. Sa ngayon, nananatiling palaisipan ang tunay na estado ng kanilang relasyon ni Catherine Bernardo at Alden Richard, pati na rin ang usapin tungkol sa kanilang umano'y mansyon na ginawa kasama ang isa't isa. Hanggang walang opisyal na pahayag mula sa kanila, mahalagang maging maingat sa pagtanggap ng mga impormasyon at iwasan ang pagkakalat ng hindi kumpirmadong balita. At sa kabilang banda, Catherine Bernardo nagsalita na patungkol kay Daniel Padilla at sa kanyang mga pangyayari bilang solo. Matapos ang mahigit isang dekada na pagiging magkasama sa industriya ng showbiz, kinumpirma ni Catherine Bernardo ang kanilang paghiwalay noong November 30. Our love story begins with respect and ended with respect. Iyon ang sabi ni Catherine sa mga latest uploads at latest na mga balita. Ayon kay Catherine, bagamat malaking bahagi ng kanyang karera ang tambalan nila ni Daniel, pero may mga pangyayari talagang dapat na mangyari na hindi natin alam na kung saan ito ay nakalaan at ginawa ng Panginoon. Kaya hanggang na lang natin kung ano ang mangyayari. Kaya tulad ng nangyari sa kanila ni Daniel, 11 years silang magkasama pero humantong pa rin si hiwalayan. At ngayon ay dumating si Alina kung saan sobrang kilig at sobrang karesma ang dala nito sa kanya na sobrang sikat nila kapag sila ay magkasama. Kaya naman ito ba talaga ang plano ng Panginoon para sa kanila? At sa kabilang banda, Baron Geisler, laking pasasalamat sa ABS-CBN, grateful sa incognito. Totoo ang kasabihan yun ka never put a good man down. At si Baron Geisler ang talagang perfect example dahil makakailang beses na siyang nawala dahil personal na problema pero mabilis siyang nakakabali sa trabaho. Kasi nga kahit anong karakter ang ipagawa sa actor ay effective siya, bida o kontrabida. Kaya naman specialist ang producers, directors at co-workers niya kapag umarte na siya sa harap ng kamera. Perfect example siya sa itong seryeng Incognito na kasalukuyang ipinapalabas sa Kapamilya Free TV Channel TV5, A to Z at sa Netflix na habang sinusulat namin ang balitang ito ay nananatiling number 1. Tulad ni Daniel Padilla ay pareho sila ni Baron Geisler. Parehong magagaling at parehong gustong-gusto ng mga director dahil totoong-totoo sila sa kanilang mga trabaho. Sa mga katuwid ay talaga namang ang ganda ng tandem ng lahat ng mga
artista dito sa pelikulang ito. Kahit sabihin pa nating may mga issues sila o kung sa mga cheating na sinasabi ng mga ibang bashers, pero hindi natin makakaila ang kanilang mga actings na sobrang effective at sobrang ganda. Kaya naman, ang pagkakaiba lang ng karakter nila sa Incognito ay pilit nilang nilalaban ang pag-inom ng alak kahit maraming tukso sa mga eksena na dahil bawal at mahalaga ang karakter nila sa isa't isa. Sa ilang episodes na napanood sa maraming story yung pangunguna ni Richard Gutierrez, Ian Veneracion at Daniel Padilla, ay ibang Baron ang napanood namin at first time namin siyang mapanood sa hard action. Lagi kasi namin siya napapanood sa drama at kontrabida naman na hindi masyadong ma-action, kaya napahangan niya kami sa Incognito bilang si Miguel Texon. Sabi nga ni Baron sa panayam niya sa ABS-CBN News, "I am so grateful to ABS-CBN Star Creatives for giving me this big opportunity because this is my first good guy role and I'm part of the lead cast, so it's kind of refreshing, and I am so thankful to Daniel also for guiding me and being so comfortable with me." At higit sa lahat ang labis na pasasalamat at papuri ni Baron sa director at Incognito na sina Lester Pimentel-Ong at Asian na parehong magaling sa martial arts, kaya naman ang gaganda ng stunts nila na sila mismo ang gumawa. Say ng aktor, "They brings out Hong Kong Hollywood feels in the fight scene. In fairness, parang nga kaming nanonood ng foreign TV series kahit pa ang location ay nasa napakagandang lugar sa Atok, Benguet at Palawan." At sa episode 12 ay nasa Italy na sila na mas lalong ikinatakam na subaybayan ng viewers ng Incognito dahil nga nabibitin sila pagkatapos ng every episode. Oo nga, yung feeling na naiinis dahil bitin pero nai-excite kung ano na ang next na mapapanood kinabukasan. Sa ngayon, si Daniel Padilla ay masaya sa kanyang buhay bilang solo artist. Masaya siya sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang business sa martial arts, sa kanyang mga kinakahiligan ngayon. Samantala si Catherine Bernardo naman ay masaya kasama si Alden Richard, kung saan sobrang patok ang kanilang tandem, kung saan sobrang sikat sila. Pero yun nga, ang tanong ng mga fans nila ay kung ano ang nafe-feel ni Daniel kapag nakikita niyang sobrang sweet ni Catherine kay Alden Richard at si Alden kay Catherine, na yung tipong sobra ang sweetness nila kesa nung magkasama pa silang dalawa, na kung saan mas naging matimbang si Alden kesa kay Daniel para kay Catherine, na kung saan mas sumikat pa ang tandem ng Kathleen kaysa sa Katniel. Ano kaya ang nasasabi at nafe-feel ni Daniel? Kaya ba mas minili nilang solo career na lang ang kanilang piliin dahil nga sobrang selos siya kay Catherine at Alden? Or baka nga ito na talaga ang kanyang gusto at ito talaga ang gusto niya noon pa sadyang pinipigilan niya ang sarili niya dahil nga love team niya sa Catherine at ayaw niyang may mangyari dito sa kanya at ayaw niyang mabuwag ang love team nila dahil alam naman niya na hindi kaya panindigan, or baka hindi bagay kay Catherine ang pagiging pagsali sa mga martial arts or kung ano-ano dahil napaka-sweet naman ang mukha ni Catherine na ipasali pa sa mga gera at anong pelikula, na kung saan ang dapat kay Catherine ay sa mga pelikulang magaganda tulad ng mga love story at iba't iba pa dahil sobrang emotional ni Catherine. Kaya siguro naging solo career na lang si Daniel dahil matutupad na niya ang kanyang pangarap ngayong hiwalay na silang dalawa, at noon ay pinipigilan niya lamang ang kanyang sarili bilang respeto sa kanyang minamahal na si Catherine Bernardo. At sa ngayon na meron na itong iba at meron na itong ibang magiging masaya sa kanya.